Daghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Ang mutya sa sagingan daw ay hindi basta-basta makukuha ng ganoong kabilis dahil may nagbabantay daw rito. Napatulala ako sa sinabi ni Lolo at napaisip ako na kaya pala nung hinanap namin ni Amyong ang sagingan ay halos hindi namin maramdaman at malaman kung aling saging ang may mutya. Nang pagtingin ko kay Lolo Berting ay napansin kong nakatingin ito sa aking mga pasa. Maliliit sa aking braso. Napailing ito nang may kasamang ngiti. Sabay nagtanong sa akin kung pinangahasan naming pumunta sa sagingan na ikinikwento niya at may pasa akong maliliit. Kaya naman ay napatango na lamang ako at napaisip na kung bakit alam nito na nangahas kaming pumunta sa sagingan nang dahil lamang sa aking pasa at alam niya rin na hindi lang ako mag-isang pumunta roon. Mukhang alam din ni Lolo na nagaantay ako na may iba pa siyang sasabihin tungkol doon. Kaya laking tuwa ko nang makita kong magbukas ang kanyang bibig at magsalita. Iyang mga maliliit mong pasaapo ay nakuha mo yan sa kurot ng duwending pula. Mababait sila pero may pagkapilyo din na kapag hindi mo nakuha ang ugali nila ay kawawa ka sa kanila. Ikaw, hindi nila lulubayan. Ang tila nananakot, ngunit sansirong patuloy na pagkikwento ni Lolo. Dahil sa ipinagtapat ni Lolo Berting, ay lalo akong kinalabutan na kanina ko pa nararamdaman. Dahil mga bagong kwento na aking natutuklasan. Talagang mga nakakamangha talaga ang mga pangyayaring ngayon ko lang nalalaman. Isang duwending mailap pala ang nagbabantay sa mutya ng saging. Napaisip ako kung paano ko iyon makakausap at anong itsura ng nilalang na iyon. Ang biling ko lang sa iyo, apo, ay huwag kang magtitiwala sa duwende. May mga tuso kasing duwende. Hindi mo alam ang nasa isip nila na kung gusto ka nilang kaibiganin o pinaglalaroan ka lang nila. Kaya mag-ingat ka. Dahil sa sinabing iyon ni Lolo Berting ay tila kinabahan ako at napaisip na hindi nga pala basta-basta ang paghahanap ng mutya. Maaaring manganib ang aking buhay. Subalit, nanaig pa rin ang kursyudad kong makakita ng duwende. Upang ako mismo sa sarili ko ay malaman kung totoo nga talaga sila. Kaya may namuo sa aking isipan na balak kong ngayong gabi. Siyempre, kasama ko ang aking kababatang si Amyong. Nagpaalam na nga ako sa aking lolo upang umuwi na at gawin ang mga nararapat kong gawin ngayong gabi. Pinuntahan ko rin si Amyong sa kanilang bahay upang sabihin ang aking binabalak at sumang-ayon naman itong sumama. Kinausap ko ang aking ama at nanghingi ako ng manok. Tinanong nito kung bakit ako nanghihingi ng manok. Idinahilan ko na lang na ibibigay ko kay Amyong dahil kaarawan nito. Siyempre, kakontsaba ko na si Amyong dahil sa alam ni tatay na kababata kong itong si Amyong at malapit na kaibigan na halos magkapatid na kami kung magturingan ay pinayagan ako nito. Nang huli kami ng manok, saka dinala ko ito sa bahay ni Amyong. Ikinulong muna naming dalawa at balak naming dalhin ito sa aming pupuntahan mamaya.
Nang sumapit na nga ang gabi, nakita ko si Amyong sa aming tagpuan. Dala ang manok na kinulong namin kanina. Inilagay pala nito sa sako na binutasan niya ng mga bilog na maliliit upang makahinga pa rin ang manok. Tamang-tama ang liwanag ng buwan at nakikita namin ang daan. Kaya nakita namin kung saan kami lumalagos papunta sa sagingan ng aking tatay. Sa tulong ng itak na aking dala ay pinangunahan ko ang pagtungo roon. Pinagtatagpas ko ang mga nakaharang na mga talahib sa aming dinaraanan. Kaya maayos kaming nakapaglakad. Hindi katulad dati na marami kaming mga sugat-sugat sa binti at braso dahil sa talim ng talahib na nakakahiwa sa aming balat. Nang makahinga kami ng maluwag dahil sa wakas ay nasa sagingan na kami. Agad kaming tumungo sa harap ng saging na aming unang nakita. Nasa hinala namin, naroon ang mutya. Sinanyasan ko si Amyong na kunin na ang manok, kaya kinalagnan nito ang tali sa sako. Nang pagkuha na ng manok ni Amyong ay nag-ingay ang manok, kaya agad hinawakan ni Amyong iyon sa katawan at hinimas-himas. Nang maya-maya ay nakawala ito. Kaya namang grabe ang panghabol namin ni Amyong sa manok. Hiningal kaming dalawa, ngunit nakalayo na ang manok na aming hinabol hanggang sa hindi na namin nakita pa ito. Kamot batok naman ako dahil sa panghihinayang sa manok at si Amyong naman ay napakamot din sa kanyang ulo. Nang hihina kaming bumalik ni Amyong sa puno ng saging kung saan kami pumwesto kanina. Sinanyasan ko si Amyong na ipikit ang kanyang mga mata na baka sakaling marinig namin ang duwende na nagbabantay sa mutya. Mga kalahating oras din ata kaming ganoon, ngunit walang duwende kaming naramdaman at nagpakita. Kaya nagboses na ako at nagsabing, Kaibigan, kamusta ka? Narito kami para makipagkaibigan sa iyo. na kahit alam ko na tila para akong baliw na nagsasalita, ay sinubukan ko. Ngunit walang lumitaw na duwende. Kaya niyaya ko na si Amyong na umuwi na kami. Na habang palalim na ang dilim sa aming pag-uwi, ay inatake ako ng takot. Ewan ko ba, dahil iba ang pakiramdam ko sa paligid. Na tila sa isip ko ay may nakamasid sa amin. Hindi lang isa, ngunit pakiramdam ko ay marami pa. Na si Amyong naman ay napapansin ko ding bumibilis ang lakad nito. Hanggang sa nauwi na ang aming paglalakad sa pagtakbo. Na halos hindi ko na maramdaman ang aking mga paa na gumagalaw. Hanggang sa nakarating na kami sa aming bahay. Naghiwalay na kami ni Amyong na hindi nag-uusap. Dahil ang hangad naming dalawa ay makarating sa bahay at makapasok na sa loob niyon. Dali-dali akong kumatok na pinagbuksan naman ako ng aking ina. Parang dumaan lang sa hangin ang yaya sa akin ng aking ina na kumain na. Dahil ang gusto ko ay makapasok na sa aking kwarto at magtalokbong ng kumo. Ewan ko ba kung bakit sa tuwing iniisip ko yung lugar ng sagingan ay takot na takot ako. Hanggang sa pinanatag ko na lang ang aking kalooban na matulog na. At sinabi sa aking sarili na kakausapin ko ulit ang aking lolo Berting at lilinawin kong ulit kung anong gagawin sa susunod naming pagpunta sa sagingan. Kinabukasan,
Pinuntahan ko ulit si Lolo Berting. Dala ko pa ang aking kape upang sa kanya na ako magpatuloy humigop niyon. Lolo, pumunta kami ulit doon sa sagingan. Dala namin ang alay na manok, ngunit nakatakas ito. Nako apo, hindi mo masasabing alay ang manok na sinasabi mo hanggat hindi mo ito naluluto. Ah, ganun po ba, Lolo? Ang pagkalito ko pang tanong kay Lolo Berting at napangiti sa aming ginawang pagdala ng manok na buhay sa sagingan na nakatakbo pa ang manok. Ang duwende ang makapagtuturo sa inyo ng kayamanan. Madali mo silang makita basta gusto nilang magpakita sa'yo. Pero kung ayaw nila, ay wala kang magagawa, apo. Dahil sa sinabi ni Lolo, ay tila nagagalak akong makakita talaga ng duwende. At iniisip kong ano talaga ang itsura ng mga ito. Kaya ngayon alam ko na dapat maiaalay akong manok bago ko sila makita. Kaya may namuuna naman sa aking plano. At syempre, kasama ko na naman ang kababata kong si Amyong. Si Amyong ay mabait at sobra ang pagtiwala nito sa akin. Kaya konting yaya ko lang sa kanya ay naniniwala agad ito sa akin. Nang sumapit na ang gabi, ay dala na namin ni Amyong ang inasal na manok na aming iaalay sa duwende. Sinabayan ko pa iyon ng mga matatamis na candy na para sa akin ay magugustuhan niya ito. Hanggang sa naramdaman namin ni Amyong na tinatahak na naman namin ang landas patungo sa sagingan. Sa pagkakataong ito ay ipinangako ko sa aking sarili na hindi kami uuwi hanggat hindi namin nakukuha ang aming pakay. Nang makarating na kami sa sagingan, ay pumwesto kami ni Amyong sa parte ng gitna ng sagingan at pumili kami ng puno ng saging na sa tingin namin ay naroon ng mutya. Inilabas na ni Amyong ang manok na nakakatakam na kahit ako ay naglalaway sa bango ng amoy niyon. At sumunod na inilabas ni Amyong ang candy na aking binili. Kinuha kong manok at inilagay sa baba ng puno ng saging at ang candy. Amoy na amoy talaga at nakakatakam ang manok. Niyaya ko si Amyong na umalis kami sa punong iyon. Ngunit lumipat lang kami sa kaharap ng saging. Ang tagal na naming nagantay. Papikit na sana ang aking mga mata nang makita kong tila may gumagalaw sa manok. Tinitigan kong mabuti na pati si Amyong ay ginising ko na sa pagkakatulog nito dahil maging ito ay inaantok na sa pagbabantay naming iyon. Nakita naming dalawa na tila gumagalaw ang manok at nakita naming nababawasan iyon. Hanggang sa magkasunurang kaming lumakad ng dahan-dahan ni Amyong patungo sa puno ng saging kung saan naroon ang manok. At paglapit namin ay nanlaki ang aming mga mata. Dahil nabawasan nga ito. Inilingan namin ang aming mga paningin sa paligid. Ngunit wala namang kaming nakikitang nilalang. Pero ang iniisip ko na noon ay yung duwende na iyon. Kaya nag-usap na naman kami sa hangin upang subukang muling mapalabas namin iyon. Kaibigan, kami ito ng kababata kong si Amyong.
At ako naman si Besong. Gusto namin makipagkaibigan sa iyo. Kaya may dala kaming regalo para sa iyo. Ang manok at ang candy. Sana naman ay magpakita ka sa amin at kausapin mo kami. Ang nanginginig kong wika dahil kinakabahan din ako sa mga magaganap at maaaring gawin ng duwende sa aming magkaibigan. Nang maya-maya ay umihip ang malamig na hangin na lalong nakapagpatayo sa amin ng balahibo. Nakita ko si Amyong ay nangangatog na ang tuhod sa takot. Ako naman ay tinatapangan ko lamang ang aking sarili. Nang magulat ako dahil may kumalabit sa puwet ko. Napaisip ako dahil si Amyong ay nasa aking unahan. Kaya inisip ko na hindi niya magagawang kalabitin ang aking puwet. Nag-umpisa na naman akong kilabutan sa takot dahil alam ko sa diwa ko na ang duwende na iyon. Kaya naman ay kinausap ko na naman ito sa hangin. Kaibigan, pwede ka bang magpakita sa amin nang sa gayon ay makapag-usap tayo ng maayos? Nang maya-maya nga ay makita ko ang isang maliit na nilalang. Mahaba ang mga tenga nito. Maliit ang mga bisig at kamay nito. Nakulubot ang mga balat, pati mukha. Maliliit din ang mga paa. May kalakihan ang mga mata na kaya naman ay nanginig din ang aking tuhod sa aking nakikita. Maging si Amyong ay nilingon ko. Sinigurado ko kung nakikita niya ba ang nakikita ko. Hindi nga ako nagkamali. Nakita kong tila nanlalamig sa takot dahil hindi na maayos ang tayo nito at nakita ko ring nanginginig ang mga tuhod. Pagsasabihan ko sana ito nang makita kong kumilos ulit ang duwende. Kinuha nito ang manok at kinain. Kaya naman ay napatitig na lang kami ni Amyong dito. Napansin din namin ni Amyong na kulay pula ang damit nito. Ngayon, naliwanagan na ako sa aking isip na ang duwending aming kaharap at nagpapakita ay ang duwending pula. Hindi ko rin alam ang aking sasabihin, gayong nasa harapan na namin ni Amyong ang duwende. Parang napipi ako ng mga sandaling iyon. Kaya ipinigit ko muna ang aking mga mata para malaman ko kung totoo nga ba ang nakikita ng aking mga mata. Ngunit pagmulat ko ay nawala na ang duwende. Na kahit si Amyong ay naghahabol din ng tingin sa paligid. Dahil nasa harapan lang namin ang duwende, ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Dahil doon ay nakaramdam kami ng sobrang panghihinayang. Dahil ito na sana ang pagkakataong malaman ko kung nasaan ang mutya na kailangan namin ni Amyong. Ngunit nawala na naman. Kaya inisip ko na rin na baka nga hindi ganong kadali ang paghanap at pagkuha ng tiwala sa isang duwende. Kaya pinasya na namin ni Amyong na umuwi. Nang habang nasa daan, ay maingat naming pinag-usapan ang tungkol sa nangyari ng gabing iyon. Ang magpakita ang duwending pula sa amin. Sa sobrang tuwa na aming nararamdaman, ay inisip ko na sabihin sa aking lolo ang nakita namin ni Amyong, ang pulang duwende. Abangan ang ikatlong tagpo. Ang pakikipag-usap ng duwende kay Amyong at Besong. Muli po ay salamat
sa aking mga subscriber at sa mga nakikinig sa aking munting channel. Sa hindi pa po nakaka-subscribe, ay please subscribe na po kayo. At sa mga gustong ma-shoutout, please mag-comment kayo sa comment section nang ma-shoutout ko kayo sa ating susunod na istorya. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout sa ating mga Full Moons Warriors ng Horror Night Full Moon Story Original group page at sa Philippine Horror Writers Organization. Shoutout sa inyo. At kay Rode Albay. Shoutout sa Ang Pahina Horror Stories. Pakinggan nyo rin po ito. Magaganda rin po ang kanyang mga kwentong katatakutan. Shoutout din Drummer Tales. Pakinggan nyo rin po. Marami rin po siyang horror stories na inyong magugustuhan at mapapakinggan sa kanyang channel. Shoutout sa Kamundo Horror Stories. Marami rin po siyang magagandang kwento. Inyo rin po siyang puntahan at subaybayan. At kay Tiktilaok Horror Stories, marami rin po siyang mga magagandang kwento ng kababalaghan at katatakutan. Shoutout din kay Rudy De La Cruz. Hi bro, welcome back to the horror community again. Ang ating magaling na albularyo. Shoutout din kay Rode Albay na taga Spain. Subaybayan po ulit ninyo ang ating susunod na istorya. Napakaganda na po at exciting. Maraming salamat po.